wag kayong masilaw sa extra income na kung pera, malaking pera dito. Pasukin mo yun, pero without your passion. Kung saan ka lang nakalinya. Pero kung hindi mo pa alam kung saan kang linya, pwede siyang matutunan. Pwede siya maging, kapag natutunan mo siya, lagi mo siyang ginagawa, magiging passion mo din siya. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kaway! Yan, partner! Andito naman kami ngayon sa Antipolo City, Rizal. At nakasama po natin ngayon si Kagulay, ang ating teacher partner, si Sir Julius Herona. Kaway-kaway tayo dyan. Good morning. Ngayong umaga po mga idol, syempre before nasa Batangas tayo, and then nasa Quezon, and then Laguna. Ngayon po dito tayo sa Antipolo. Tatanungin po natin na isang teacher mga idol, hindi pa siya nag-quit ng kanyang job, pero bakit hydroponics yung napili niya as sideline job partner? Meron naman pwedeng magnegosyo tayo, mga tinda-tindahan or any other, may ibang teacher kasi nagsa-sideline as mag-tutorial. Pero bakit Sir Hydroponics, Sir Julius? Una, kasi ang passion ko talaga nung ako'y bata pa is sa isda, sa breeding, sa koi, into aquaculture. So, nung naging varsity ako nung high school, nakuha ako sa UST. Tapos, nung nagtrabaho na, parang boring talaga ang buhay pag wala kang ibang extra curricular to keep you going. Kasi, pag regular employee ka, at wala kang pinagkakaabalahan, biking, mga recreational activity tinatawag. Boring, magiging toxic ang life mo bilang employee. So naisip ko, balikan ko yung kung ano yung nais ko dati nung ako'y bata pa. So sa aquaculture. So medyo ang materyales nun, kapag ikaw ay nasa mga isda, medyo limited dito sa lugar ko. Kumbaga yung pakain, yung mga larvae ng lamok, yun yung gusto ng fry. So limited. So nakita ko itong aquaponics na mabilis lang. Pwede mo siyang iwan, at the same time maha-harvest mo siya. So kumbaga hindi nakakuha ng malaking oras doon sa trabaho bilang teacher. So sinubukan ko siya. So nung 2016 hanggang ngayon, ito na siya. Yan. So magsa 7 years na pala, 7 years na. So talagang nakakanga partner dahil isang teacher, pinagpapatuloy pa rin. Ito ay extra income lang naman. So yun ang kagandahan. Kaya sabi nga ni Sir kanina, nag-usap-usap kami, hindi mo naman kailangan mag-stop. Pag nagkaroon ka ng ganitong klaseng business o may mga extra income ka, huwag ka muna mag-stop unless siguro kung stable na. Kung stable nga, kahit stable na siguro si Sir sobrang tagal na nito pero hindi pa rin siya nag-stop. Hindi ako nag-stop. No? Kasi yun, may mga benefits kasi na kumbaga doon. Ako, last 5 years ago, teacher. Tapos ngayon, 5 years, from 5 years ago, 5 years na kasi yung admin. So, ginawa ko siyang parang farming and teaching. Nagbablog tayo para ma-update pa rin yung teaching philosophy ko, yung on how I teach the kids. So, iba kasi ang pag nahinto ka sa ginagawa mo, mahihinto yung sharpness. Parang kumbaga, pag hinasa mo ng hinasa, hindi mo na siya hinasa, mapupurol ka. So, ito yung pagkakaiba na, magbablog ako kasi into teaching, ganyan. So siyempre, may vlog po kayo, Sir? Meron yung J&G Backyard Lettuce. J&G Backyard Lettuce. Makikita nila kung gaano ako nag-start dito. Sa maliit lang talaga, styro box. So, ang technique doon, patient. And then accept kung ano yung meron lang ako. Wala naman akong lupa, wala naman akong malaking puhunan. So, doon ako nag-start na, pwede to, may tira to. Sabi ko, may shot to. Kumbaga, pag inigihan ko nito, makikita nila yung success ko, magpapaturo yung tao sa akin, syempre, as may monetary, parang in return. So, ganun ang mangyari. Pero, target ko noon, mga 2 years to 3 years pa, ganun mangyari. Pag babayaran ka, mag-install ka ng greenhouse, babayaran ka. Yun yung magiging way na magkakaroon ako ng income, ibibili ko ng setup. So kumbaga mag-i-improve yung system ko, nakatulong pa ako sa iba.
Ayun. Yun ang target business ko. Kumbaga, inorganize ko muna yung sarili ko, minaster ko muna yung thoughts, yung knowledge dito sa kumbaga, sa madaling salita, nagpakadalabhasa muna hinasa ko muna yung sarili ko. Bago ka Yun. nag-start. Bago ako nagturo sa ibang ano. At saka Napakaganda partner, yun. partner before that partner, shout out muna kay Ma'am Lani dahil si Ma'am Lani ay nagpakilala sa atin kay Sir Yeah, Jules. Ma'am Lani. Yan sa Misamis. Aloran. Aloran. Sa Aloran. Yung kami Ma'am Lani. Thank you so Aloran. much. Ayun. So partner, nakaka-inspired. Ito, sir, sa 7 years mo na paggaganito hydroponics, sigurado marami ng mga changes sa life mo. Ano-ano yung nagbago, sir? Merong na bang mga investment o ano ba? Kumbaga, ito din yung dahilan kung bakit ako pumasok into extra income kasi sa teacher, mababa lang talaga ang sahod ng teacher rate kaya marami nag-abroad. Marami nag-abroad na teacher. So, ang teacher kapag rumakit yan, kailangan niya talaga yan kasi mababa eh. So, acceptable yan sa society natin. Ngayon, dito ako luminya. Meron kaming mag-asawa na hirap kami magkaanak. So, kung hindi ako luminya doon na mag-sideline ako into agribusiness, wala eh. Hindi masustain, hindi kami magkakaanak. Yun ang lettuce ang dahilan nun. Kasi ang gamot, mga vitamins, mahal talaga. So, lettuce ang tumulong. Ang naging unang invest, yun. Kumbaga, nagkaanak kami, hindi kami hirap bumili ng Ganda ng title. hindi kami hirap bumili ng gamit sa anak namin kasi bukod sa sahod namin, meron kami extra. Oo. Tsaka, yun, na lumaki na yung anak ko. Kumbaga, hindi hirap sa buhay. Yun. Kumbaga, magaan. Naintindihan Kumbaga, niyo, Ibig sabihin, sir, halimbawa, ilang years ba kayo hindi nagkaanak? Pwede nating ma-share. simula nung nagpakasal kami, mga 6 months lang. 6 months lang. And Pero then- matagal kaming mag-shota sa UST, mag-girlfriend boyfriend sa UST pa lang. Mga 8 years kami noon. Oo. Sa tulong nito, Sa tulong nito, Pag-sustain ng mga medication, mga kung ano-ano pang check-up. Yung check-up talaga madugo. Kasi ang doktor, 500 yan kada bisita. Yun nga. Halos thrice to 4 times a week kami. Kasi tina-timing yung ovary. Oo. So, ang lettuce yung talagang tumulong. So dahil sa ganun title yan. so partner, dito sir, kasi halimbawa, curious kasi ako, sa dami na na-interview natin, lahat mga government employee, iba yung magagandang posisyon na nag-resign and into farming. So, dito kay Sir Julius, sir, maliban po sir sa kayo po kasi ayaw nyo pong mag-resign as teacher kasi gusto nyo pong mahasa parati kasi para hindi maging murupok halimbawa yung kaalaman at saka nakatulong sa iba. Maliban doon, halimbawa in terms sa income na meron tayong tagapanood na mga FW, teacher or any mga profession, kung malaki na ba ang kinikita nila sa kanilang farming, Pwede na sila mag-quit. pwede na bang mag-quit or advisable pa rin na itutuloy nila yon? What do you think lang sa opinion mo? Ang sa akin kasi, sa experience ko, pwede kong pinagsabay na maging weekend ako kasi nandyan naman si Jeric, yung assistant ko. And which is, etong technology na to, pwede mo siyang iwanan, itong hydroponics. Kasi may timer ka, meron kang water pump, Automated. kahit nandyan yung tao mo, at least na-insist mo na, nandun pa rin yung knowledge na pinasa mo sa kanila, nakatuto ka pa rin. Pero yung management kasi dito, unlike sa lupa, kailangan nandun ka eh. Nandun ka. Ika nga nila, the best fertilizer is the footsteps of the farmer. Yun. Nandun ka dapat nakatutok. So dito, less kasi naka-technology ito eh. Kumbaga, modern na automated, at the same time, nandun yung touch pa rin ng farmer, pwede mo siyang pagsabayin. Na weekend lang ako nandito or every afternoon nandito ako. Yan. So in short, partner, ang sa gustong ni sir, hindi siya applicable sa lahat. So may mga Yes. chances kasi na baka masyadong yung time mo ba, hindi na makaya sa Ma-divide. pagkaroon ng ma-divide. So Oo. pwede 'yun. Pero talagang balansehin nyo din, baka naman pwede na. Ayan. Curious lang ako partner, of course. Sa ngayon, tanongin nyo, pwede na. Pwede na. Pwede na Oo. talaga. Ayun. Dito, Pero ayaw ko lang. Kasi mas maganda Masaya pa rin kami. yung may kinikita ka eh. Week, a 15, a 30. Yan. Pang ano yun? So, di ba? Pang pamilya. Pang pamilya. Ito. Pampangarap. Pang pamilya, pangarap. Pang
retirement. Retirement. Kasi lahat ng mga empleyado, ang bagsak niyan, farming. Oo. Yan. Pero ako, sinimulan ko na. Ayun. Sinimulan ko na. Bata pa lang ako, sinimulan ko na Ayun, ganda. kasi late na eh. Kung baga, 60 years old ka na. Oo. Ugod-ugod na. Ugod-ugod ka na. Pag retire mo, plano mo mag-business na farming. Late na. Hindi ka na makakalakad. Simulan mo na when you're 35 to 40. Simulan mo na mag-farming. Lahat ng mga gustong mag-farming, simulan nyo na ngayon. As early as now. Kasi maraming failure eh. Mm. Marami kaming sinubukan. Kaya makita nyo dito, iba-ibang butas, iba-ibang variety. Lahat yan, kumaga battlegrounds. Yan. Sir Jules, tatanong ko lang, kasi partner, di ba? Yung mga expert natin sa palayman, gulay, sa prutas, even 20 years expert na po sila sa kanilang pananim, meron pa ring failure dahil sa klima or Calamity. hindi ma-control. Pero dito sa greenhouse kasi sir, medyo control yung climatic condition. Oo. So, given sir, halimbawa kagaya po sa inyo na 7 years na or other na mga tao sa line ng hydroponics, may chance pa rin ba ma-failure? Meron. Kasi, kumbaga, pag ito, inopen ko to, close ko to environment, makakalusot pa rin. Kasi, kumbaga, may mga konti, may mga pero hindi naman totally na lahat yan, wasak yan, lahat. Bagyo, pwede pa. Pwede. Na-experience namin yan, bagyo. Signal number 4, talagang wasak na wasak lahat. Ito, wasak to. Pero hindi, ito, i-finold namin. Okay. Oo. Hindi baling masira yung tanim, wag lang ito. Kasi ito yung pinakamahal. Magastos. Mahal yun, itong structure na pinakamastos. Yun. Sana po naintindihan niyo po yun. Partner ano lang, question ko lang kay sir, kung ito kasi sa hydroponics ngayon, medyo marami na talagang nag-hydroponics. Marami. O baka yung iba gustong tanungin, safe ba kumain ng hydroponics? Ano ba? Baka may mga chemicals ba? Ano bang mangyayari? Safe. Kasi ang sasabihin ko na safe, kasi papakita natin mamaya yung tarpaulin mamaya na nagsasabing safe. Unang-una, hindi kami nag-i-spray ng pesticide. Walang pest. Kasi malayo siya sa lupa. Which is yung lupa, maraming mga chemical content dyan, mga toxic materials, ayan. So, malayo siya, tapos hindi tayo nag-i-spray yan. Kumbaga, wala, virgin yan, walang i-spray yan. So, Anong klaseng to sir? green ice yan. Green ice. Kaya ganyan yan, kasi dito sa bandang ito, wala masyadong araw na. Okay. Ayan. So, yes, and then may yung, pader. and then meron din kaming sinubukan dito na spacing, na pagka ganitong space, medyo hindi ka makakakuha ng medyo mabigat. Sa mga ganito sir, magkano to siya? Yung presyo? Nabibenta namin to ng 25 to 30 pesos. 30 pesos. 25 to 30. Pwede ba ito ma-market pag ganito na sa ganyan? Pwede, marketable size na yan. Okay, good. Anong ma-advise mo sir sa ganito? Halimbawa, baka marami na sila masyadong na-produce, wala palang market. Paano ba i-market to? Yes. Okay. So, before kami nagtanim ng marami, unahin nyo talaga yung market. Ang challenge sa market sa kanila kasi is, nagbigay ako ng sample. Sinample ko sarili ko. Ako ay professional teacher na nagtatrabaho sa isang sikat na school dito sa Pilipinas. Kamakailan, champion sa NCAA. Talagang hindi nahihiya. Pero, hindi lang yun basta-basta na nag-ugat yun nung bata pa ako. Kasi, nagtitinda ako ng pandesal, paninit. Lilalako ko lang yun. Para may extra income. Yun. So, dapat ilalaki. Nagkukonduktor ako nung high school para makabili ng skimboard. Kasi hilig namin mag-skimboard doon sa dagat eh. Kumbaga, kung may gusto kong makamit, mag-iisa sa sideline ako. Yun. Doon yung nagsimula yung pagbibenta ko. Which is, yung pagbibenta ng skills, pagharap sa tao, pag-alok, at saka kung ano yung maririnig mo sa society, professional doktor, tapos nagbibenta ng mga toyo, mga ganyan, gulay. Yun yung ayaw ng Pilipino eh. Yes. Pride. Pero, pride yung ilan. Ayaw nila yan kasi, pero hindi nila alam na ang pagbibenta ay talagang maayos. Ayan. Kumbaga, Maganda. Marami pang makilala. marami mong makilala, ma-income. Income. Pero na-try mo na rin ba sir na hindi ka binayaran ng mga nauna mong nasuyo? Hindi. Bayad na muna bago release. Bigay. Oo, bayad muna bago release. Ganun. Tsaka kami ni Jeric yung talagang nagbenta doon sa palengke, lipat na lipat, pinag-aralan yung mga kasi ako, very observant ako pag
nagpwesto ako, hindi lang basta-basta pwesto. Pinag-aralan ko yung galaw din ng tao. Pag ito, bibili ba to? Hindi. Pag sa palengke, 100% dyan, bibili talaga. Pero pagka nakita nila yung lettuce na yan, hindi na sila magdadalawang isip. Uy, fresh na to ah. So, kitang-kita naman. Bibili talaga sila. Yan. So, yun ang kalimitan ang nagpapabagsak kasi ay hindi nila na-dispose lahat. Ayun. Yan. So, kumbaga, magtanim ka ng marami, saka na, pagka nakita mo na siya na, okay, mauubos yung 500 pieces ko. So, kapag isang araw, ubos na yung 500 pieces mo, magdagdag ka. 300 muna. Doon ka mag-adjust sa market. Adjust lang. So, Sa pinakauna, pwede ka rin magtanim kahit ganito. Pag hindi mo na ubos, pwede mo na ipasample doon sa market. Yun ang kalimitan na ayaw natin i-ano sa mga audience natin na, uy, ang ganda nito, green na green. Sumubok din ako. Kinabukasan, may gumawa na viewers natin dito. Wala pa siyang market. Wala pa siyang learning talaga. Kung paano, kasi may mga peste, dito pag may peste, kinukuha lang namin. Kung mga troubleshoot, yun ang dapat nilang matutunan. Habang papalaki sila ng papalaki, yung experience din nila, lumalawak din. Yan. At kailan din ba, sir, mag-visit, halimbawa, someone is starting hydroponics, kailan din ba mag-benchmarking, kumbaga, or mag-visit sa mga may hydroponics? Oo, pero dapat ano lang, ang ginawa ko dati, nagpaalam muna ako, pag ayaw pumayag, tingin-tingin lang, observe lang. Pero ang ano kasi doon is seminar talaga. Nakakahiya kasi magtanong kumbaga nagtanong ka sa Coca-Cola, anong timpla ng Coke nyo? Gusto kong bumili, wala, Jollibee, maganda ang timpla ng manok nyo sabihin mo sa counter, anong timpla nito? Luluto din ako sa bahay. Hindi ka Tama. kuha ka ng franchise. Yun yung ano ko sa akin. Kapag in-invite ako sa iba, kasi din ako. Kunya, in-invite ako sa iba, set up, binabayaran nila ako. Yun yung monetization ko para i-build ko sa farm ko. Ayan. Para may development May development. Kasi business to Kumbaga, protect your business. Tapos, at the same time, kung may magpaturo na malakihan talaga, natulungan mo siya, natulungan ka din niya. Hindi yung siya lang natulungan mo, tapos sa'yo, passion. Hindi magiging sustainable. Hindi tatagal. Hindi tatagal. So, yun. Tandaan niyo po yun, ha? So, yung mga... Kasi meron sa Visayas na, grower, may dumating na, papaturo. Yun pala, investor pala yun. Nagpagawa ng 5 malaki. Hindi na siya. Wala siya. Talo siya. Kasi kunti lang yung kaya niya. Yung isa kaya niyang mag-produce. Magawan siya ng marami. So yun po ang usually sa mga magagaling, syempre inaalagaan nila yung kanilang system. Protect nila yun. Kasi doon sila din nabubuhay. Makakapagkagawa sila ng sarili din nilang farm, kumbaga. So kaya maintindihan niyo po sana sila, support niyo po yun sila. Kaya gusto nilang matuto, basic, pwede namin ituro, basic. Yan. Pwede namin ituro, pero pag mga large na talaga, meron ng may mga monetization involved na yan. May kontrata, ganyan, na Kasi, kapag tinuro ko sa'yo, nag-invest ka sa akin, hindi mo din basta-basta ituro sa iba yun. Siyempre, naglabas ka Di ba? Marami tayong natutunan dito. Alangan naman ituro ko sa'yo basta-basta, ituro mo sa iba. Siyempre, ikaw, nag-invest ka ng time. Pumunta ka na sa ibang lugar. Traffic pa. Tapos traffic pa. Tapos biglang may pumasok sa, turo mo sa akin. Siyempre, ganito lang yan. Hindi yun. Yan ang Maybe may mga common lang na matutunan. Kasi, may mga ganon. Mga variety, mga ganito. Yun na yun. Pero, other than that, yung mga experience namin, pwede na, ganito, tanggalin mo yan. Tapos yun lang. Sir Jules, bago natin makalimutan, paano kanila makontak halimbawa? Meron kaming ilagay po namin number Facebook. Number, tapos Facebook page na yan. So ngayon, nakapartner ako sa Palaya. Ayaw ko munang magpartner sa, kumbaga mangontrata na malayo. Kumbaga dito muna ako So kung may... Pwede po kami pumunta doon. Punta tayo doon. Oo, ngayon din. Ayun. Visit na lang kami doon sa Palaya. Ngayon. So, yun ang partner ko ngayon, which is both sides blessing din. Kumbaga, nakailang partner din sila na binigyan nila ng mga kotse, mga ganon, set up sila.
wala man lang tumubo na So, iba-ibang diskarte. walang lumaki. Oo. So, paano pala ito, sir? Kasi kung partner, dati kasi, ito, apakaliit lang to dati ng size niya. O, makita niyo sa mga past videos niya, maliit lang to, pero nag-grow na siya. Ano ba yung, mayroon ba tayong plan? O ano bang dapat gawin para maging successful na Anong future nito? grower? So, as a teacher, ina-apply ko din dito yung, kumbaga, 5-year development plan. Yun. Kumbaga, may plano talaga. Everything, lahat ng gagawin mo, pinaplano mo. Kung saan ka puposisyon, kung dito ka lang na market, hindi tayo pwede dito, ganyan. So, yung mga plan na yon, actually, na-achieve na eh. Na-achieve na. Yung plan ko dati nung 2006 is backyard pa lang. Ngayon, medyo mag-semi-backyard, which is ito. Ngayon, maka-ano ng lupa, which is nakabili na ng lupa. Nakapag-connect ako ng dalawa pang farm, yung Palaya at saka yung sila Ma'am Lani, which is maganda ang environment, which is nangyari. Kumbaga, plinano yun, 5 years. So, ganun kasi sa school. Sa school kasi pinaplano. In-apply ko din dito. Dapat may plano ka. Yan. May focus, kumbaga, or may target. May target. Kumbaga, nangyari man siya within 2 years, 3 years, okay lang. 5 years, at least makakarating ka. Kasi hindi naman straight plan yun eh. Kumbaga ito bago ko nangyari ito, marami akong tinuruan, nag-seminar ako na within siguro mga 10 grupo yun. Seminar ako ng seminar. Yung mga nakukuha ko doon na tuition fee, nilikom ko, ginawa ko dito. Ganon yun, hindi yun straight na highway. Ayun. Talagang ups and Unless down. talaga kung medyo may ano ka na, stable na kayo. Yun ang advantage. Yun ang advantage. Yun ang advantage ng mayroon siyang monetization pero ang kulang niya passion. Yo. Hindi rin siya. Alanganin. Tagilid. Alanganin. Sir Jules, yun, kung meron tayong passion, halimbawa, given na someone is starting, Oo. meron ng kaalaman o nag-seminar, medyo marami ng input sa turo, sa kanya meron pa siyang technician, ano ba ang mga tips na dapat mong ma-share sa kanila para umunlad sila sa ranang ng hydroponics? Hindi lang sa hydroponics, sa lahat ng gagawin mo talaga sa buhay mo, dapat gustong-gusto mo talaga ang gagawin mo. Ayun, Especially sa farming. Yun. Yan. So, yun ang gustong-gusto mo. Gusto mo? Gustong-gusto mo ulit. Gusto mo ulit? Kasi gustong-gusto mo. Yun lang. Wala eh. Paulit-ulit yan. Kasi mag-fail man, tuloy ko to kasi gustong-gusto ko. Ayun, tatlo. Magkaroon ka ng encounter, nalugi ka, hindi, ituloy ko pa rin to. Gusto ko. Gustong-gusto ko to. Ayun. Panglima, nagkaroon ka ng mga sira-sira dyan, hindi, tuloy ko to kasi gustong-gusto ko to eh. Ayun. Yun yung ano eh. Yun lang yung sekreto. Kahit anong experience mo, kunyari, namatayan ka ng isda, Talaga. tinuloy mo, gustong-gusto mo itong gagawin ko eh. Walang makapagpigil kasi nandun yung passion. Yun yung passion. Lagi mo siyang naiisip, lagi mo siyang sinasabi na isa sa buhay mo. Oo. Yan, yun yung, kung ano yung iniisip mo lagi, it become your words, it become your action. Makakarating ka doon sa gustong mo. Parang hindi farmer Teacher talaga. Yan, Ang mindset, iba? Oh, yun. mindset. Positive na positive. Which is yun naman ang una kong ginawa. Talagang minindset ko na hindi ako nagmukmok na wala. Mahirap kami o wala akong manang malaki galing sa magulang ko. Wala akong lupang malaki. Ano bang gagawin ko dito? So, imbis na magmumukmok ka, pinukpok ko lang pinukpok sarili ko na Focus. mind muna, train your mind, knowledge, and then may income konti. Hindi ako nagpasilaw na, umi-income na ako ng ganito. Celebrate, tagay, hindi ganyan. So, kaya, hindi mo na ako makikita ngayon sa pag Friday night. Gala-gala. Wala eh. Wala na. Ang nadagdag din na sa disiplina, kailangan gumising ka din, magbenta. Ayun. So, yun. Di ba? Alas 5 tayo nagbibenta. Hindi, 5 gising ka na, prepare ka. 5:30, labas ka doon, ikaw mismo magbenta. Ayun. So, yun, tandaan nyo po yun. Ayan. Yun lang ang mga sikreto talaga ng isang... Huwag kang tumigil. Huwag Yan kang lang. tumigil. Huwag tumigil. Gustong-gusto. Kasi gustong-gusto mo eh. Kahit hanggang 10 beses kung gustong-gusto tuloy. Parang nang liligaw ka na 10 beses ka binasted. Malay mo, pang 11, sagutin ka. Malay mo, makatama ka dyan. Maswerte na, maswerte. Oo. Ang hirap. Kasi common yan eh. Common yan sa mga magsasaka eh. Pre, lugi ka sa mga mais mo. Ba't nagtanim ka pa rin ng mais? Okay lang yan. Eh, malay mo sa susunod, jackpot.
Pero dapat planuhin. Tama. So, Kung kailan jumakpat, dapat planuhin yan. Pinaplano lahat yan. Hindi yung sige-sige. Tulad nito, 25 pesos, 30 pesos. Bakit nag-come up kami niyan? Tinotal namin yung mga gastos nito, gastos ng nutrients. Ito total lahat yan. Para mag-place ka dun sa okay na tong 20 pesos per cup nakita o 30 pesos nakita. Okay na yan. Ano na yan. Pero kung maging greedy ka din dito, magtanim ako ng marami kasi kumita ka ng marami, yung buyer mo, Yun, baka mag-over supply ka. Oh, yun. Pag mag-oversupply, Yeah, na bababa. doon na. Eh di, lugi din. Ayun. Pero dito sir, sa area nyo, wala ba tayong mga malalaking kakompetensya? Dito, Actually, hindi ang problem kasi sa Pilipinas, di ba, 90% ay buyer. Oo. 10% lang talaga nagtatanim ng mga farmer. Wala. Walang we came here parang to solve, hindi naman to solve the problem, to attain the problem, which is yung kakulangan sa gulay, supply. Kasi maraming restaurant dito eh. Kulang din. Kulang lang yung from farmer introduce doon sa nangangailangan. Oo, nangangailangan. Kulang yung supply. Ayun. Sir, pwede ba nating maikot hanggang dito? Oo, Ilang sige. piraso ba ang capacity ng ating Yung greenhouse dito, ngayon, binalik namin sa 1,000 from 500. Dito. Dinagdagan namin ng butas ito. Oo. Yan, so 500 capacity nito. Dati, nung maganda pang space, kasi meron kaming target na na weight. So, and then the variety also. sa ganitong sir, variety, ano ba usually common na problems na ma-encounter natin from day 1 until harvest? Ilang days na harvest to? Mga 45 days from seeds. So, magkakaproblema ka dito pag hindi mo siya binigyan tamang araw. Tatangkad siya. Oo. Tsaka kung hindi siya nabigyan ng magandang space, yan, hindi siya magdadahon ng magdadahon. Pero maganda sa tingnan kung para sa akin Okay na siya. Tingnan, no? Para sa ano ba mga food to? Samgyupsal? Ang number 1 namin na buyer ngayon is the burger, yung burger sa labas. 3 branch na yan. Nag-grow din siya. Natutuwa din kami kasi una, 1 branch lang siya. Ngayon, 3 branch na siya. Wow. And then, kada branch, 30 pieces. And Per then, day? Per day yun. Grabe yun. Per day, 30 pieces. So, sa 3 branch, halos nagtatago na nga kami sa kanya eh. Joke lang. Pero meron talaga kaming buffer week na wala talaga kaming Halos everyday may harvest. Dapat. So, yun. Sir, ano bang wala kami na question na baka gusto mong i-share sa kanila? Ito muna itatanong natin, partner. Sige. Pag Ito. nag-harvest ba dito, iputulin lang ba to? Putol, tapos itong coco pit, nire-recycle. Anong gagawin pag recycle po? Niluluto yan, niluluto. Yan. Niluluto ulit bago ilagay dito. Tubig lang, luto lang. Pakuluan. Pakuluan. Ginapakuluan. So, yun. Sige. Yan, tingnan mo to, mababa lang siya, oh. Tapos yung dun sa kasi yung sunlight kasi dito banda is maganda. Yun. Tsaka na siya sa space. So kakaiba partner kasi sa kanya, hindi siya ganun talagang fully closed. Close. Open siya. Bakit po? Kasi ang inano ko na komportable lang sila. Kumbaga magkakaroon ng Natural. magkakaroon ng uod, isa lang, hindi naman kayang ubusin ng uod yan. Pero malinis Malinis. Pero sir, last question ko na lang po. What if, halimbawa, medyo kapos ako sa financial, ganito lang gagawin ko, tapos mag-hydroponics without itong mga UV plastic. Do you think mag-work? Hindi pag-ipunan mo talaga muna yung UV plastic. Kasi yung UV plastic yung maprotekta doon sa halo mo sa tubig. Kasi yung nutrient solution hinahalo sa tubig. Na nabibili sa Shopee, A-type lang nila, hydroponic solution, lalabas yun, A and B. Yan, any solution naman will do. Yan. So, pag-aralan nila yun, A and B, and then pag large scale na, meron na tayong mga iba-ibang yan. Commercialize. So, bawal magdiretso ang mga ulan dito? Oo, kasi ma-disturb yung halo. Okay. Kumaga malalagnaw, kumaga sa kape, pag maraming tubig, hindi na mawawash out, kumaga masisira din yung dahon. Masisira yung dahon niya. So yun. So yun ang isa. Ano ba dapat nilang tandaan sir pag nag-start sila ng hydroponics? Ano-anong klaseng tanim ang pwede sa hydroponics? Sa hydroponics, pag gusto nilang mag-set up ng ganito, una ay sunlight talaga. Sunlight. Pwesto ng sunlight from morning. Yan. So,
Kumbaga, pangalawa is the system. Itong system na to, medyo costly. Malaking cost nito kasi sa pipes pa lang, 350 to 450 per one pipe. Pero yung styrofoam, pwede lang mahingi, pwede kang gumawa ng box, gagawin mo yung Kratky method. So, mababa lang talaga ang ang cost doon sa Kratky method. Ano-ano sir, mga plants na pwede dito? Dito sa NFT, pwedeng leafy vegetables. Ayan. So, Any kind na leafy? Any kind. Herbs, vegetables. Itong, kapag nagtanim ka dito ng medyo mataas, magkaklag kasi yung ugat magbabara. Dadami. Kasi yung mga fruiting vegetables natin, maraming ugat yun. Okay. Kailangan nila ng ugat at saka maraming dahon. Kasi yun yung magluluto para mag-produce sila ng fruit. Yun. So, without the roots and the leaves, medyo payat yung mo. Ano po yung NFT? Ano po yung NFT? Nutrient film technique. Nutrient Film technique. Ang DFT po? Deep film technique. Deep Yan. film technique. So, kung malalim, sa DFT kasi, we are in a tropical country. Ngayon, mainit. Mag-iiba yung temperature. So, kapag nagbago yung temperature, magbabago din yung absorption ng or pwede silang mag-shutdown. Yung tanim. Nagsha-shutdown yung tanim. Grabe, ang daming alam talaga ni Sir. Kahit hindi kaya natin na 3 araw, baka wala pa. Black na din mo, andun talaga yung mga details na sagot. Ang maganda na lang talaga siguro, if they have time, kung sa mga interested na gustong mag-hydroponics, pwede nyo siyang i-visit. Pwede ba, sir? Pwede, sa YouTube. Basta available lang siya kasi busy person. G&G Backyard Lettuce. Sa YouTube po, mga idol, pwede nyo po mapanood din yung kanyang ibang mga tutorial part. Nandun yung pagbebenta namin, kung anong ina-approach ko dun sa, kunyari, tumitig lang sa akin. Oy, ate, sige. Ayan. Ano yung mga marketing strategy? Sir, ikaw, bili ka. Isa lang. Bitin sa'yo yan, sir. Dapat dalawa. Ayan. Yan yung mga natutunan ko nung nagbenta ko ng pandesal, nagkonduktor ako, ganyan. So, yun. Gano'n na lang, sundan na lang ninyo yung partner. Kasi yung mga ganyang style, titig lang, alam na nabibili. It took time. And don't forget to subscribe si G&G, si Sir Joel sa G&G Backyard Lettuce. Magkakaroon pa tayo ng episode sa kanya, pupunta tayo sa Palaya. Okay ba, sir? Okay, meron akong experience na share ko lang. Nagbenta kami. Talagang yung last na 3 pieces, ang hirap yan ubusin. Pero kung meron kang marami, ang bilis niyan. Ang bilis niyan i-dispose. Kaya yung mga sa fruit stand, ang daming apple, di ba? Kasi maraming bumili. Pero yung last 3, ang tagal yan. Paano ang strategy daw? May bumili. 30 pesos. Sabi ko, 300. 300 lang. Binili lahat. Wow! Hindi niya alam, may 10 piso akong dagdag. Pero, akala nila, nakamura sila dun sa 3 na 100. Which is, 30 pesos naman ang original benta ko. Pero hindi ko sinasabi, ma'am, 30 pesos to. 100 na lang. Huwag mong sabihin yung original na presyo ng isa. Dapat buo, walang... Buo, ma'am, 300 na lang. Pataasan. Talaga, sige, edi, yun Kumita ka pa ng another 10. 10 piso. Hindi naman siya, pero nakita ko lang kasi sa mga ganun din nagdiskarte yung mga katabi namin Ayun. Siyang nakakatawa pero magandang technique yun. Yes, at saka mga idol, wag nyo namang baratin yung mga nagbebenta ng mga litros. Hirap din talaga alaga. Isipin mo 45 days tapos 30 pesos lang. Baratin mo pa. Pero magkano kapital nito sa isang ganyan, sir? Mga 6 pesos to 5 pesos lang. Ayun, 5 pesos. Sa initial, pero ang cap at saka yung nutrients, ang cap at saka yung kusot, paulit-ulit mo siya, siguro mga 4 to 3 lang. Hindi, ang nagpamahal doon, yung pag-aalaga mo sa tanim. Yun ang pinaka-bibang yun ang mamimiss mo eh. Hindi mo yun yung pag-aalaga. Yun, sir, may mga, bago tayo mag-jump doon sa kabila kasi mag-alas 12 na. Kakain tayo doon. So, may mga best advice ka ba, sir, sa mga kagaya niyo pong teacher o FW na gustong maggaya sa inyo na mag-hydroponics? Gustong magkaroon ng extra income. Yes. Extra income. sideline. Extra racket. Dito sa wag kayong masilaw sa extra income na kung pera, malaking pera dito. Pasukin mo yun, pero without your passion. Kung saan ka lang nakalinya.
Pero kung hindi mo pa alam kung nasa linya, pwede siyang matutunan. Pwede siya maging, kapag natutunan mo siya, lagi mo siyang ginagawa, magiging passion mo din siya. Tama. Maisip mo din siya. Tama. So, lagi mo siyang masasabi sa kanila, and then it become your action, your words, yan. So, magiging ganun na din. At the end of the day, na hindi mo napapansin, master ka na pala. Oh, master na. At saka, dun na yung lahat mong panahon pag-aalaga. Alam. Dito hindi. Kasi may timer naman siya eh. Ayun. May technology siya. Balance. Balance eh. So yun maraming salamat po sa inyo matuto. Maraming salamat Sir Jules ha. Babiyahe na kami. At please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. Ngayong 2024, umiikot na kami ni partner. January pa lang, ito na yung mga ating na-feature. Yan, partner. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao mga idol. Naikot na po namin lahat ng mga diskarte, tips, ng mga gandang inspirational story nating mga farmer. Binabahagi namin sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung ating video ngayon mga idol, please like naman po mga idol. Subscribe po kami. I-click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos natin with Sir Jules. At saka i-share para marami po makapanood. Yan, mga totoo mga inday, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Pag sinunod nyo yung diskarte nila, posible, yun din na magiging resulta. Kaya kagaya po ni Sir Joe, sana ma-visit namin yung farm nyo. Mula yan dito sa Antipolo City, Rizal. Kaway-kaway, kasama natin si Kagulay, Kaway-kaway. Julius Herona. Kaway-kaway. Happy farming! Happy farming! Bye-bye.